Malapit na naman ang NBA playoffs at nasa playoff picture na naman ang Miami Heat. At as of recording this, nasa second half na naman sila ng top 8 na kung alam niyo naman, lagi silang nakaka-upset ng mga higher seeds. So today ang tanong, kaya ba nilang ulitin yung pang-upset nila this year? Miami Heat kasi despite not being the best team in terms of offense by the numbers, yung opensa nila kasi optimized to a way na yung players nila nalalagay sa mga sitwasyon kung saan nagsasucceed sila. As of writing this, ang Miami Heat 21st lang sa offensive rating, pero weirdly enough, top 8 sila sa 3-point shooting percentage. And we know na sa playoffs, di kan talaga ang laro. It's all about points. Yung mga historically efficient offense, pagdating ng playoffs, darating pa rin yan sa punto na sinong makakascore pagdating ng clutch sa close game. So sa Heat, yung offense kasi nila puts their players sa posisyon na easy basket yung gagawin. Unang major factor sa success ng Heat sa playoffs palagi ay yung playmaking ni Bam Adebayo. Yung setup kasi ng offense ng Heat, it makes their role players play their roles effectively. Bam is the trail big, tapos papapalibutan siya ng talented cutters, shooters, and decision makers. As we can see here sa play na to, nasa trail si Bam Adebayo here. And you have players, shooters, and role players around the court. You have Terry Rozier who can shoot. You have Jimmy Butler na threat all around the court. And you have a shooter, Duncan Robinson. So si Duncan Robinson, since shooter siya, dikit yung defender sa kanya lagi. Same with Jimmy Butler. Kasi si Jimmy Butler yan eh. So ito para sa players na to, dikit yung bantay nila sa kanila as we can see here. Now ngayon, si Duncan Robinson, kapag nag-set ng backpick yan dito kay Lu Dort, yung defender ni Duncan Robinson, hindi yan makakapag-drop papunta rito sa area na to para saluhin si Jimmy Butler. And since ito, shooter din to, si Josh Giddey, mapapadalawang isip siya kung mag-help ba siya rito sa side na to or didikit siya sa shooter. Same with Terry Rozier's man. Okay, si SGA. Hindi mo iiwan one pass away, Terry Rozier, kapag yung bola nandito sa area na to. So basically, merong free lane si Jimmy Butler dito kumat kasi yung defender ni Duncan Robinson and yung gravity niya, kino-command si J-Dub na dumikit sa kanya as we can see here sa play na to. Magsaset ng backpick si Duncan Robinson, nakadikit si J-Dub kay Robinson, and kung makikita nyo, merong lane si Jimmy Butler dito sa loob na nakita ni Bam Adebayo. Nag-help pa nga si SGA leaving Terry Rozier open sa corner. And yun, again, kung nakita nyo yung basket, tinutok lang ni Butler. Nandun na siya sa basket. And again, dito, trail, Adebayo. You have Duncan Robinson, again, setting a backpick para kay Martin. You have Jaques and Rozier dito sa weak side. So, parehas threat yan, scoring threat. Mahirapan mag-help dito yung OKC. Again, nag-backpick si Robinson. Dalawa yung pumunta sa cutter. Ngayon, may iwan ngayon si Robinson sa 3-point area. Specialty. As we can see here, open. Boom. Again, easy shot. Open na open. Pagdating ng mga playoffs, ganito yung mga tira na valuable. Again, sa play na to, this is going to be a veer. Ano ibig sabihin ng veer? I-ghost yung screen kay Delon Wright para mag-set ng screen again dito sa shooter kay Duncan Robinson. As we can see here, set ng away screen. Ngayon, magre-rescreen si Bam Adebayo for Duncan Robinson sa empty side. You have 3 shooters dito sa weak side. Makikita natin Robinson dumaan, nag-show si Sabonis. So ngayon si Adebayo, meron siya ngayon lane to dive here. So ngayon magko-command siya ng respect from the help defense. 3 players yung nakaabang sa kanya sa help side. Makikita natin, nag-overcommit si Keegan Murray. Si Harrison Barnes hindi niya na-split ng tama yung gap between 2 defenders. And nalibre si Jaques sa ilalim na nakita ni Adebayo. Again, tinutok lang ulit sa basket. And these are the baskets na talagang magsaseparate sa isang playoff team into another. Yung Miami Heat kasi nalalagay yung players nila sa sitwasyon na easy basket and itututok na lang sa ring. So kapag dikdikan ng laro, parehas hindi makashoot, mas marami nakukuhang quality looks ka dalasan ng Miami Heat. And nagagrind nila sa depensa yung mga kalaban nila to a point na tumataas yung value ng mga ganong uri ng tira sa kanila. And again, dito, nag-set ng backpick si Tyler Hero for Jaques na nag-twirl dito sa basket. So ngayon, good defense so far from the Sixers. Ngayon, nakita natin, after ng backpick ni Hero kay Jaques, napunta si Maxi kay Jaques, a smaller defender. Nakita ni Bam Adebayo, binigay niya doon, again, easy basket. Dito again, trail si Adebayo, okay? Players all around him sa buong court.
Now, makikita natin si Hero magsaset ng pick para kay Marty na nag-twirl para mag-clear out into an empty side 2-man game. Tyler Hero in-atake close out to Jaylen Brown. Attacks to the left. Walang nangyari, so nag-pitch back siya kay Bam Adebayo, and now since si Tyler Hero, shooter, mag-go over ngayon yung defender niya, and si Al Horford nakadrop dito. So pagkaset ng pick ni Bam Adebayo, merong space si Tyler Hero to attack here sa gitna. Kasi mag-go over yan eh. Shooter eh. Hindi mo pwedeng i-go under. Pag nag-go under ka rito sa screen na to, and si Al Horford nakadrop dito, libre-libre 3 points for Tyler Hero. Nakita natin, go over si Brown. Easy 2 points for Tyler Hero again. Tapos kapag nag-stagnant yung half-court offense ng Miami Heat, they have players like Jimmy Butler na pwede mong asahan at bigyan ng bola na makapag-generate ng points. 5 minutes remaining, 105-106 ang score. So, crunch time na to for the game. Makikita na si Jimmy Butler umatake with his left hand. Nakapunta siya sa paint. He used his body para hindi makasupalpal or makakontes ng maayos si Lauri Markkanen. Makikita natin, tutok, easy 2 points, foul counted. And again, dito, paposte kay Jimmy Butler sa high post, reverse pivot, umatake again with his left hand. So open na open, napapalibutan ng shooters all around the court. Gagamitin ni Jimmy Butler yung katawan niya para mag-spin move. And again, foul counted, 2 points, tutok. Yun yung maganda kay Jimmy Butler kasi ang galing niyang pumunta sa paint. Na kapag yung laro, nagkadikdikan na and nag-stagnant yung opensa ng parehas na teams, si Jimmy Butler kaya niyang pumunta sa paint and give Miami Heat an easy 2 points. Sama mo pa yung disruptive defense ng Miami Heat na ranked 8 sa buong NBA. Yung lahat ng yun pag pinagsama mo, recipe siya for a team na optimized to grind out playoff games 1 game at a time. And sa playoffs naman, di ba, ang laro naman talaga dito dikdikan and paramihan ng points, pagandahan ng depensa, at kung sino yung mananalo necessarily every game. Hindi siya about sa kung ganong kalaki ilalabang mo. Kahit manalo ka lang by 1 point, 'di ba? One game up na yon sa kalaban mo. And yun yung reason kung bakit yung Miami Heat every playoffs, for some reason, nakaka-upset sila ng mga teams na theoretically dapat mas malakas sa kanila.